Kamusta po muli mga kababayan? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Nagkaroon po ng maliit na Thanksgiving po ang pamilya Duterte dahil po sa pagkakapanalo po nila nitong nakaraang halalan. Nakakalungkot lang po, hindi po sila kompleto, di po ba? Dahil wala po ang dating Pangulong Duterte sa kabila na siya rin po ay nanalo mga kaubayan. Pero pinagpasalamat po ng pamilya yon ng Vice President. Sa kabila po na wala po sa piling nila ang dating Pangulong Duterte, ay nagpapasalamat po rin sila sa binigay pong tiwala ng mga taga Davao City mga kaubayan. Panoorin po natin itong balita at komentuhan po natin. Naghahanda para sa Thanksgiving o pasasalamat ang pamilya Duterte sa tinamang tagumpay sa katatapos na eleksyon. Sa larawang ibinahagi kagabi ni Davao City Congressman Pulong Duterte, makikita na kasama nito ang kanyang mga kapatid. Present sa bonding ng magkakapatid sina Vice President Sara Duterte, Vice Mayor-elect Baste Duterte at bunsong kapatid na si Veronica Kitty. Gayon din ang mga anak ni Congressman Pulong na sina Omar at Rigo na kapwa nanalo bilang konsehal. Nakasaad din sa mensahe na miss na nila ang kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Base sa captions ni Congressman Pulong, bagaman hindi lahat ng pangyayari ay gaya ng kanilang inaasahan, may mga bagay pa rin sila na dapat ipagpasalamat. Totoo po yan mga tambay. Talagang dapat po, ipagpasalamat po natin lahat ng nangyayari po, lalo po kung magaganda po ang ibinibigay sa atin, lalo ang tiwala ng taong bayan bilang mga politiko. Kaya lang po, siyempre po, sa kabila nun, may mga pagsubok, problema na dumarating po sa buhay. Katulad po ng dinaranas po ngayon ng pamilya Duterte dahil po sa sobrang pamumulitika po sa panahon po ng bagong Pilipinas. Di po ba mga kababayan? Dahil sa sobrang sinasabi nga ng Vice President, nung makabalik po sila sa kapangyarihan, ay ayaw na nilang mawala ito sa kanila. Kaya po gagawin at gagawin lahat para ito manatili sa kapangyarihan dahil sa pagiging greedy raw po. Greedy, swapang. Kaya nga sinasabi ng Vice President, meron daw kasing bonus. Kaya ayaw ng bitawan. Kapangyarihan, pera, at pulburon ayon sa Vice President. Kaya tayo rin po ay masaya mga tambay. Masaya po tayo sa pagkakapanalo po ng lahat ng tumakbo po sa pamilya Duterte, lalong-lalo po sa Davao City, di po ba? Talagang pinakita po sa buong mundo kung anong klaseng pamilya politiko ang mga Duterte. Wala pong natalo sa kanila. Lahat po sila nanalo. Kauna-unahan na po ang talagang pinulitika nila. 'Di ba? Demolition job ang ginawa. Kidnapping. Kauna-unahang nanalo, 'di ba? Nanalo, pinag-usapan sa buong mundo. Pati media. Pati media sa buong mundo hindi makapaniwala. Hindi makapaniwalang nanalo ang dating Pangulong Duterte. Di po ba? Parang hindi nila matanggap. Kasi ang politika kasi ng pamilya Duterte, hindi po sa pera. Hindi po sila namumulitika dahil sa pera. Namumulitika ang politika nila, trabaho, serbisyo. At syempre, yung kanilang bayan, pagandahin, progresibo, maging mapayapa. Di po ba? Nakita po ba natin? Ang Davao City ay nabibilang sa mga lugar o syudad na maganda, progresibo, tahimik. Kung manirahan ka sa Davao, mapayapa. Di po ba? Malinis. Nasasama po yan sa mga top 5, top 10. Di po ba? At pinag-uusapan po sa buong mundo ang Davao, lalong-lalo sa safety. Di po ba? Dahil yan sa tatak Duterte. Kaya, kaya yung paninira sa mga Duterte, gamit yata ang media, di umano. Talagang mismong taong bayan na
ang magpapatotoo na mali lahat ang sinasabi ng mainstream media, lalong-lalo di umano sa paninira sa loob at labas ng bansa. Di po ba? Kaya dito po lumalabas po talaga ang katotohanan kung sino talaga ang mga mahihina at palpak, di po ba, ng mga politiko sa ating bansa. Nakita nyo po, yung mga naninira sa mga Duterte, karamihan talo. Yung nagpapabagsak sa mga Duterte, talo. Samantalang yung pinababagsak pilit, panalo, walang natalo kahit isa. Di po ba? Di ba napansin yun? Ganon po katindi. Kaya alam mo na pinupolitika sila eh. Dahil magaling. Magaling na at syempre makakalaban pa nila at hindi nila kayang talunin. Di po ba? Yung tagumpay na gusto nila, hindi nila kayang magtagumpay dahil nahandyan ang mga Duterte, katulad ng Vice President. Kahit naman mapabagsak nila, halimbawa, dahil hindi nga nila kayang pabagsakin, halimbawa, mapabagsak nila ang Vice President, sa tingin ba nila, mawawala na ang suporta ng taong bayan sa mga Duterte? Di po ba? Nahandyan pa si Pulong, nahandyan pa si Baste, nahandyan pa ang Batang Agila, si Kitty, at nahandyan pa ang mga anak, ang apo ng dating Pangulong Duterte. Di po ba? kaya itong mga swapang, yung masyadong ganid at greedy sa kapangyarihan, akala kasi nila mabubura nila ang history. Ang ginawa, ang trabaho, kung paano magserbisyo ang Duterte, lalong-lalo na ang dating Pangulong Duterte. Di po ba? Kaya dito po nakita po natin, mga kabayan, yung pamilya na may pagkakaisa, hindi watak-watak. Di ba? Magkakasama po sila, iisa po ang layunin nilang pamilya, lalong-lalo sa politika. Pagandahin ang Davao. Di po? Nakita niyo po yun? Hindi katulad ng ibang politiko, nag-aaway. Nag-aaway sa kapangyarihan. Di ba? Sa ibang lugar, sa ating bayan. Di ba? Kahit sa LGUs, magkakapatid. Di po ba? Pamilya. Magkakamag-anak. Nagpapatayan, nag-aaway sa politika. Nakita po ba natin yan sa mga Duterte na sila nagbabanggaan, nagpapatayan dahil sa posisyon sa politika? Hindi po ba? Hindi. Dahil iisa po sila ng layunin. Iisa. Wala sila ibang hangad sa kanilang probinsya, sa kanilang syudad. Magtrabaho, magserbisyo, ayusin. Kaya nga nakita natin yan eh. Kaya nga Tatak Duterte, di po ba? Nakita natin Tatak Duterte, ginawa niya sa buong Pilipinas. Yung ginawa niya sa Davao. Kaya nga lang hindi niya in-expect na ang problema pala ng Pilipinas ay grabe na nung umupo siya. Lalong-lalo sa bisyo na pulburon. Dahil pati mismo, taong gobyerno, nagtatrabaho sa gobyerno, ay sangkot sa pulburon. Kaya nga narco-politics, ang tindi ng pinagdaanan niya dyan, hirap. Di ba? Pero nagtagumpay siya. Na-appreciate ng mga Pilipinong matitino. Di ba? Kaya nga lang, yung pinakamagaling na presidente ng ating bansa, ipinatapon po ng presidente na bugok di umano. Diba? Mahina na tinatawag na sinasabi po di umano na weak. Di po ba? Grabe. Kaya po, ito po mga kababayan, talagang ang mga Pilipino ay proud. Kahit naman po si Kamanong ay proud na proud si Kamanong. Dahil ang mga Duterte, nakita mo, hindi gumagastos ng limpak-limpak. Bilyon-bilyon, daan-daang milyon, ayuda para lang manalo. Di po ba? Nakita nyo ba na nagkalat ang mga tarpaulin ng mga Duterte ron pagka nananalo? Hindi po natin nakikita eh. Wala po silang mga ganon.
Hindi katulad ng ibang politiko, nakikita natin yung tinatawag na tambaluslos. Grabe mga billboard. Ang lalaki. Ganon din ang Pangulong Marcos, di po ba? Nakita niyo po, kilalaki po ng mga pagmumukha nila. Akala mo pera nila ang nilalagay yata ron, di umano. Di ba? Hindi katulad ng mga Duterte pagdating sa kanilang syudad. Lalo pagka hindi po nagkalat ang kanilang mga pagmumukha ron, ang mga Duterte, di po ba? Ang nagkalat sa Davao, hindi pagmumukha ng mga Duterte. Ano ang nagkalat? Yung magagandang ginawa nila, ang nagkalat doon. Yun ang totoo. Hindi mga pagmumukha, hindi katulad ng mga trapong politiko. Ang kinakalat nila, lalong-lalo sa kanilang syudad, ay puro pagmumukha nila. Hindi yung magandang ginawa nila ang nagkalat doon. Yun ang pagkakaiba ng Tatak Duterte. Sa kanila, ang ikinakalat nila, yung magandang programa, trabaho, nagawa nila. Yun ang logo nila. Yun ang pagmumukha nila, yung trabaho. Yung nakikita ng mga Pilipino, na-appreciate nila yun, nagagamit, napapakinabangan. Hindi katulad ng mga trapong politiko, ang ipakikita sa kanilang mga nasasakupan ay kay lalaki nilang pagmumuka, pati pamilya nila. Kung saan sulok mo makikita ang mga pagmumuka ng mga trapong politiko. Hindi yung magagandang ginawa nila ang mapagkikita mo. Di po ba mga tambay? Kaya po congratulations po. Congratulations po. Kahit po tayo'y malungkot, talagang landslide victory po. Talagang yung kanila pong Thanksgiving ay pinaghahandaan po nila. Yan po ay napakaganda po yan dahil nga po talagang sa haba ng panahon ay tinangkilik po sila at hindi po sila kinasawaan ng mga taga Davao nating mga kababayan sa Davao City. Dahil nga po mahirap na po makahanap ng politiko na lingkod bayan na katulad ng pamilya Duterte. Mga kababayan, pinababagsak mong pilit, kahit pabagsakin mo, kahit anong gawin mong pagpapabagsak, talagang lalo pa siyang umaangat. Yun ang mabigat Pinababagsak mo na, umaangat na, sumisikat pa lalo sa buong mundo. At yung nagpapabagsak, lalo pong siya nalulubog sa kumunoy. Siya ang lalong bumabagsak at nalalagay siya sa kahihiyan. Dahil nga po, siya ngayon ang nalalagay sa hot seat dahil sa kanyang panunungkulan. Di po ba? Napakarami nilabag na batas. Congratulations po sa pamilya Duterte at syempre po sa dating Pangulong Duterte. Congratulations po lalo. Sana po hindi na po magtagal ang paghihirap po na binigay po nila sa dating Pangulong Duterte. Sana po makauwi na po sa lalong mabilis ang dating Pangulong Duterte. Sobra po ang ginawa nilang pamumulitika diyan. Talagang pinagplanuhan nila kasama po. Nagkampi-kampi na po sila kasi hindi umano. Ito pati makakaliwa. Pati makakaliwa yata. Nagamit po diyan. Kinampihan po yata ng gobyerno natin ngayon na makakaliwa para po sa pagplanuhan talaga ang pagpapatapon sa dating Pangulong Duterte. Dahil nakita naman po natin, halos grupo ng makakaliwa ang talagang na nakita natin dyan na nagkaso at dinala sa ICC. Di po ba? Di umano. Sana po sa lalong mabilis o lalong madali ay makauwi po ng bansa ang dating Pangulong Duterte. Maraming salamat po sa mga taga-tangkilik po natin sa ating maliit na tambayang makabayan. Maraming salamat po mga kababayan. At syempre po sa ating mga subscribers, maraming salamat po. Thank you po. At thank you rin po at shoutout din po sa ating sa ating pong nagbibigay o mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maesog, California, USA, Gina Ray Soli DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Joe at si Teodorico Erguisa Jr. Thank you po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At ingatan nawa po. At syempre po sa mga nakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. Thank you po. At saka sa mga nagla-like, share, and subscribe
Sa mga nagko-comment, thank you po. At syempre po yung dasal at panalangin po natin sa pamilya Duterte na maingatan po sila, mga kabayan, at makabalik po sa lalong mabilis ang dating Pangulong Duterte. Thank you po. Tayo po, ingat-ingat din mga kabayan. Doble ingat po tayo. Mahirap na po ang buhay natin. Thank you. At syempre po, ingat-ingat mga kabayan. Sa muli po, paalam po muna. Bye-bye. Ingat-ingat po.